So what's up mga paps? So welcome ulit sa channel natin. No? So another trade, another recap na naman ang gagawin natin. No? So for this video, bibigyan natin ng full detailed recap kung paano natin nakuha tong trade natin kay BTC last kagabi. No? So ayun, so wag na natin patagalin. Let's go. So ayun, nandito tayo sa live chart natin kay BTC or Bitcoin mga paps, no? So as intraday trader, so ang ginagamit nating strategy is smart money concept. And i-discuss natin kung paano nga ba natin nakuha yung ating trade na to na 5.65 RR using this smart money concept. Okay? So ito yung mga ginagamit kong time frames para sa ating strategy na. So for long term directional bias natin, gumagamit ako ng 4 hours. Then for intraday bias natin, 15 minutes ang ginagamit ko naman. Then for the entry natin, 3 minutes. So hindi ako nagwa 1 minute kasi as based on my observation, mas respected ni market ni Bitcoin yung 3 minute. So may mga SMC trader kasi na ang ginagamit is 1 minute. So ayun, for a safer trade, mas ginagamit ko yung na-observe ko na respected ni market, no? Okay? Ina-identify lang natin ano ba yung price action ng market. Okay? So, then aside from the price action, ano ba yung mga possible na key levels na pwede nating gamitin for a trade. Okay? So, another one is the align with the price action, ano ba yung market structures during naghahanap tayo ng trade. Ito ba ay uptrend, ito ba ay downtrend, ito ba ay sideways. Okay? So, yun yung mga i-discuss natin. So, simulan na natin yung ating recap. So, for this trade, so, ang unang ginawa ko is to identify ano ba yung market condition. Okay? So, first one, so ang nakita ko is uptrend siya. So, kahapon pa lang, lumipad na si BTC and nag-record na ng new all-time high ulit. Okay? Isa sa ating criteria, ang nagtitrade lang ako is starting London session. Hindi ako nagtitrade ng Asian session kasi based on my observation din and study and the record natin sa strategy, mas respected siya starting that session compared ng Asian session. Okay? So, ayun nga. So, na-identify na natin na yung trend natin is uptrend. So, humanap ako ng POI. So, yung criteria natin sa paghanap ng POI is the saan ba yung high volume na pwedeng i-respect ni market. So, as identified, ito yung ginawa kong area ng ating so, itong area na to kasi mas high volume dito. And as expected, nag-react nga si market dito. So, initially, nag-react muna siya ng ganyan. So, nung pumunta ako sa lower time frame ko, so, dun sa entry time frame ko, hindi pa na-meet yung criteria ko. So, naghintay ako for several minutes pa or abot na yata ng 1 hour yan. Okay. So, ayun, nakita ko, sinweep muna niya yung mga naka-position dito sa area nito. Then, pagkakita ko, hindi siya nag-candle closer. So, I switch sa aking 3-minute time frame. So, ayun, pagka-sweep, naghintay ako ng reversal confirmation. Pagkakuha ng chop, nag-create pa siya ng confirmation swing. So, hindi ako dyan nag-entry. Kung mga na-FOMO na trader, na sweepan ni market. Yan. Kung nag-FOMO ka dito, na-sweep ka ni market bago umalign dun sa ating bias, no? So, ayan, dito, so na-sweep din siya. So, bakit nga ba tayo dito kumuha ng entry? So, aside from
dito yung nagkameron ng reaction si market bago siya kumuha ng sign as reversal. So, ayan, medyo high volume din to. Kaya dito ako kumuha. So, noong nandito na nga yung market, so ang nasa isip ko either mamimiss ko yung trade or babalik siya dun sa pinaka-entry ko. So, inintay ko na lang yung entry ko dito. So, kung hindi man ako isama ni market pataas, at least nasunod ko yung ating strategy or yung criteria ko, yung strategy ko na as is or stick dun sa ating strategy. Okay? So, ayan, pagka top dito sa entry level kong to, sa entry area ko, so nag-react agad si market pataas. However, hindi ganun ka-smooth yung ginawa ni market. Nag-consolidate, bumaba pa to sweep yung mga napomo pa din. Mga napomo pa din sa area na yan. So, ayun. Luckily, anong tumaas na yan, nag-adjust na ako dito ng ating stop loss. So, nung bumalik si market dito, luckily hindi niya inabot yung entry natin. So, all or nothing sana tayo dyan. Okay? So, ayun, yung trade natin is tumagal ng almost 6 hours. 5 hours and 57 minutes. So, tulog na ako neto. Kaya, ayun, pagising ko kaninang umaga na hit pa din yung TP. So, I think yun lang naman for this trade. So, hopefully, nakasabay din kayo sa trade na to and hopefully, nakaprofit din kayo. No? So, ayun. So, I think hanggang dito na lang tong recap natin. So, ayun, for any comments dun sa trade ko, pwede kayong mag-lap dyan sa comment section to correct me kung may mga mali akong nasabi. So, let me know para makorek ko din yung sarili ko. No? So, ayun, another day na naman, another trading opportunity. So, ayun lang. Reminder lang na maging patient tayo. Sundin natin yung risk management natin. Sundin natin yung criteria natin sa trading. And hopefully maging successful tayo dito. So, ayun, para maging updated ka pa sa mga future uploads natin about trading recaps, insight, experience. Lalo na dito kung same strat tayo ng ginagamit. And kwentuhan about trading. So, don't forget to hit the like button, share, and subscribe button. Thank you mga paps. Happy trading.